Again, no, dun sa mga nagtatanong nating mga ka-59 dyan. Tapos papahinga tayo. Ayun, labas na naman tayo. Tingnan natin yung beach dito. Texas ba to? Pwede ka pang panlaban. Ayos. Alam mo, drone. Ito yung harbor. Kainan? Mga anong oras? Alas 12 ganun. Anong mga kadalasang pagkain? Ito pala 15 with rice. Oy, balikan natin to. May mga isaw, oh. Tilapia. Wow. Okay, sige, balik ako pagkaligo. Sa ano, Batangas. Maalon dito. Yung sa kabila. Kaya lang, hindi kaya private yun. Ito, manok na naman. Gala-gala lang. Wish our Merry Christmas. Gantong may pagkakataon tayo, samantalahin natin lumabas. Minsan lang to eh. Minsan lang magka-day off. Kaya kasi doon ako, ayun sa kabila. Pwede ka mag-ano rin. Alright. Tayo ng maganda-ganda. Malakas eh, malakas ang alo. Sarap magbilad sa araw. Hello mga kababayan, mga ka-59. Andito po tayo sa na Wili Wili, Hawaii. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon makalabas dahil nabigyan tayo ng day off. Bihira lang po to, kaya sinasamantala ko. Malapit lang naman to sa beach, yung port namin. So lumabas tayo. Again, no, dun sa mga nagtatanong nating mga ka-59 dyan, kung ano daw yung experience, syempre, kailangan may security guard experience kayo with screening, x-ray machine screening sa mga company na inyong pinagtatrabahuhan, katulad ng airports, hotels, at least 2 years experience. Dun naman sa mga ex-military or ex-police, mas maganda po, meron din po kayong experience dyan sa ganyang pero nasa inyo po kung gusto niyo pong mag-apply kagad, kung magte-training kayo ng x-ray machine operator at mag-apply kayo kagad, nasa inyo po yun. Try and try lang naman yan eh. Ngayon, kung hindi nyo makuha sa ganung pamamaraan, gawin nyo na po yung katulad ng mga ginagawa ng mga kasamahan ko rito na ex-military o ex-police na nag-experience muna sila dyan sa airport. Karamihan po galing po sila ng airport. At least 2 years, no? So nung nag-retire sila at saka yung iba siguro gustong ma-experience din yung makapagtrabaho sa barko para makaikot sa buong mundo or sa iba't ibang bansa, nag-resign at nag-apply bilang isang security. So ang sahod, sabi ko nga sa inyo, mababa na yung 1,000. Nag-i-start na ngayon karamihan ng 1,200. Meron ho 1,800. Depende po sa company. So magandang bagay, no? Malaking bagay ang maitutulong sa pamilya nyo.
Yung mga naibigay ko pong training dito po sa YouTube channel at saka dun sa FB page natin, meron po akong mga training dyan. Pwede nyo pong maging buy sa pag-apply. Inuulit ko po, hindi po ako nagre-recruit ng tao. Hindi po ako nasagot dun sa mga personal message. Ito pong ginagawa ko ay pag may time ako, nag-share lang po ako. Hindi naman imposible, no? Kasi sa akin akala ko hindi posible ang makapagtrabaho sa barko. Mga nautical, yung mga marine engineering, hindi naman kailangan pala. Karamihan ngayon na tinatanggap sa barko, yung mga galing sa hotels, airport, waiter, yan, bartender, mga cleaner, utility galley, carpentry, lahat yan. Kailangan sa barko. Ang daming barko ngayon na maglalabasa, napakalalaking barko, kaya go ahead, be positive, try na kayo mag-apply, wala namang masama, papasa lang kayo ng resume, supporting documents, huwag na muna kayo kumuha ng passport or seaman's book, pero mas maganda kung meron na kayo, kaya lang, lagi ko po sinasabi yan, baka lang masayang kasi tumagal yung panahon, mag-iintay kayo, sayang yung kinakain na taon na nawawala dun sa inyong mga papeles o documents. So yun po, no, kakain tayo ngayon, may nadaanan tayong Filipino food dyan sa labas. Isang langoy pa, malamig yung tubig eh, isang langoy pa, alis na tayo. Ito pong ginagawa natin, itong pagtitis natin para sa pamilya natin to. Diligaw ng landas dito sa barko, just faith lang sa sarili nyo, sa pamilya nyo, at saka sa Panginoon. So kakain at okay lang yung layo niya, hindi ganun kalayo. Thanks to the memories. Dumadami na yung tao. Konti lang nakakaalam dito. Meron na po. Sinigang na pampano, tapos Pata. Ay, higado. palitan natin ng sinigang. May tumbong sila, tumbong na tinatawag bituka. Mahal sa atin ito, pampan. Lord, thank you. Thank you sa biyaya. Kada training ano yung mga crew member. Hanap ng mga crew member sa mga pagkain Pilipino. Hindi talaga mawawala sa iba't ibang bansa yung mga pagkain Pilipino. Ang dami nagtitinda. Hilig kayong lumabas, marami kayong mapupuntahang Filipino food. Lugar ko kasi minsan paulit-ulit na lang. Kain na tayo, balik na tayo sa barko. Malapit lang, 10 minutes lang ang lakad. Punta ron. Meron din palang pwede. Ayan yung sinakyan natin kanina. Mas maganda maglakad kasi 10 minutes lang yung lakad eh. Okay naman para exercise. Yan na yung barko. Ayos na, dito na tayo. Nakapagbilad tayo sa araw. Screening na tayo, papasok. Papunta na tayo sa kabina namin at maliligo tayo para hindi tayo nanlalagkit. Tapos papahinga tayo, tutulog at mag-gym tayo para naman medyo meron din tayong exercise. Ang maliligo muna tayo ha.
Salamat at hanggang sa muli uli, magbibigay tayo ng konting mga tips at sana po suportahan nyo po ang aking channel para naman sa ganun guide, tips para po sa inyong journey sa pag-apply sa barko. Be positive lang po palagi. Maraming po salamat.